Hi po, mayroon ako nabiling giniling na baka, 500 gram, kaya naisipan ko ngayon magluto ng meatballs for dinner namin. So ayan, naglagay pala ako ng tinapay. Yung tinapay pala, binabad ko sa tubig para malambot na malambot. Natutunan ko po yan sa mother-in-law ko. Pag magawa siya ng perikadili, naglagay siya ng tinapay, masarap daw. Tapos nag-add ako ng isang perasong itlog. Tapos nag-cut po ako ng carrots para mas healthy yung aking meatballs. At para naman maiba, naglagay ako ng carrots. Tapos yung carrots, pinagsama ko yung sibuyas, isang piraso. Tapos ginamitan ko siya ng mixer, parang durog na durog or pinong-pino yung aking sibuyas at saka ang carrots. Tapos nag-add na ako ng pampalasa. So, yung naglagay ako ng asin, pamintang durog, bawang na durog, sibuyas na durog, at saka paprika powder. Tapos, para manamnam o maninamnam talaga ang aking meatballs, nag-add ako ng konting magic sarap. Tapos, hinalo-halo ko na po sa aking beef na giniling para pantay-pantay lahat, malagyan yung lasa ang aking giniling. Tapos, binilog ko na po ang aking beef na giniling. So, depende po sa inyo kung anong klaseng laki ng meatballs ang gawin nyo sa akin. Tama na yan, ganyan kalaki. Siyempre, kumakain may mga ngipin naman kasi kami. Charot. So, okay na po yan ang laki na gusto ko. Sa 500 grams pala, ito yung nagawa ko na meatballs. So, medyo marami-rami po pala ang nagawa ko. Kasyang-kasya sa aming tatlo, may sobra-sobra pa. Tapos, napainit na ako ng kawali. Yung kawali is mainit na. Ginamit ko pala na mantika ay olive oil. Tapos, nilagay ko na isa-isa yung meatballs. So, pagkatapos ko lahat mailagay yung meatballs, so, hintayin ko lang po talaga siya mag-brown. So, pag brown na po yung meatballs, isa-isahin ko po baliktarin kasi hindi ko po kaya isang baliktad lang. So, dapat isa-isa lang. So, pag ganyan na po yung color ng meatballs, so, pwede ko na yan tanggalin sila sa kahirapan. Isa-isa ulit. So, the same kawali pa rin yung ginamit ko kasi sayang naman yung lasa na kadikit sa kawali. Pampadagdag din yan, charot. So, nag-add pala din pala ako ng isang o 2 kutsarang cornstarch. Tapos, hinalo-halo ko lang. So, pagkatapos ko dyan maghalo-halo, maglagay ako ng kunting beef stock. Kunti muna para hindi mabigla sa charot. Kunti muna, dandahanin para matunaw ba yung buo-buo. Pag wala ng buo-buo, hindi na marami, kunti na lang, so mag-a-add ulit ako hanggang matunaw yung cornstarch lahat. So, yung natunaw na lahat yung cornstarch, so mag-a-add ako ng heavy cream. Ang tawag nila dito is laksani, creamy ng sabaw. Tapos, halo-haloin ko lang. So, pagkatapos ko dyan maghalo-halo, pakuluan ko lang po. Tapos, ilalagay ko na yung meatballs na pinirito ko. Isa-isa lang paglagay para hindi tayo matalsikan. Masakit pa naman sa balat dahil mainit na mainit yung sabaw. Tapos, nailagay ko na po lahat yung meatballs. Takpan ko po yung kaldero para lutong-luto yung meatballs. So, pinakuluan ko lang po yan ng mga 2 o 3 minutes. So, lutong-luto na po talaga yung meatballs. Tapos, halo-haloin ko lang. Hindi na po pala ako magdadagdag ng asin or patis or paminta. Dahil po yung lasa is tamang-tama po. Hindi po kasi ako mataas bang panimpla. So, sa akin okay na po yung lasa.
Tapos, luto na po yan. Kasi kami, gutom na po kami. Dinner namin. Ayan, itatransfer ko na po yan sa aking plato. So, ang partner pala sa aming meatballs ay mashed potato. So, nagluto ako din ng mashed potato. Mas masarap i-partner sa meatballs. So, pwede po yung mga anak natin pakainin, yung mga anak natin mga baby na wala pang ngipin, kayang-kaya natin pakainin dahil nga ang partner sa meatballs ay mashed potato at saka yung meatballs pwedeng durug-durugin tapos i-partner sa meatballs, i-partner sa mashed potato ay perfect na po kahit matandang walang ngipin. Kayang-kayang kumain, gutin appetit!